Ang pahayag ni Jesus na ibinigay kay Juan, ang propeta. Sa unang video ay pinag-aralan natin kung paano binuo ni Juan ang apokalipsis at propesiya na ito bilang liham na ipinapasa sa 7 iglesia sa Asia Minor para hamunin at pasayahin ang mga Kristiyanong wala nang pakialam at nagdurusa dahil sa pagpapahirap ng imperyo ng Roma. Nakita din natin ang pangunahing simbolo ni Juan para kay Jesus, ang inalay na tupa na tumalo sa kanyang mga kaaway noong namatay siya para sa kanila. Siya ang magbubukas sa scroll kung saan nakasulat ang mga layunin ng Diyos na dalhin ang kanyang kaharian sa lupa gaya ng sa langit. Ang pagbubukas ng scroll ay nagdala ng mga babala at hatol. Pero gaya ng mga salot sa Egypt at ni Pharaoh, hindi nagsisi ang mga bansa. Pagkatapos ay ipinakilala ni Juan ang hukbo ng tupa na binubuo ng iba't ibang lahi at ipinahayag ng bukas na scroll ang kanilang kakaibang misyon, ang sumunod sa tupa at maging saksi para sa katarungan at awa ng Diyos sa mababangis na bansa kahit na patayin sila ng mga ito. At matatalo nila ang halimaw sa pag-aalay ng kanilang buhay tulad ng sa tupa, at ito ang mag-uudyok sa mga bansa na magsisi. Sa natitirang bahagi ng libro, kukumpletuhin ni Juan ang paglalarawan niya sa halimaw at ang gera laban sa bayan ng Diyos, at kung anong magiging katapusan ng kwento. Matapos ang 7 trumpeta, tinigil ni Juan ang mga 7 para magkwento ng serye ng mga pangitain na tinawag niyang mga tanda. Maraming mababasang tanda sa mga kabanatang ito, at ang literal na ibig sabihin nito ay simbolo. Pinapakita sa mga pangitaing ito ang mas malalim na mensahe ng binuksan na scroll. Inihahayag ng una ang espiritual na digmaan sa kalangitan na dahilan kung bakit nagdurusa ang 7 simbahan sa ilalim ng pagpapahirap ng Roma. Pinapakita dito ang sinaunang problema na nagsimula sa Genesis, Kabanata 3. Ang ahas na kumakatawan sa pinagmulan ng lahat ng kasamaan ay inilalarawan dito na isang dragon. Inaatake nito ang isang babae at ang kanyang anak. Kinakatawan nila ang Mesiyas at ang kanyang bayan. Pagkatapos ay tatalunin ng Mesiyas ang dragon. Mamamatay siya at muling mabubuhay at itatapon ang dragon sa lupa. Dito, mas palalakasin pa ng dragon ang galit at pagpapahirap laban sa mga naniniwala sa Mesiyas. Pero tatalunin nila ang dragon. Lalabanan nila ang kanyang kapangyarihan kahit ikamatay nila ito. Sinusubukang ipakita ni Juan sa mga simbahan na hindi ang Roma o kahit anong bansa o tao ang totoong kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang masasamang espiritual na kapangyarihan. Ganito naman makikita ang tagumpay ni Jesus. Mananatiling tapat at nagmamahal sa kanilang kaaway ang mga tagasunod niya, gaya ng ginawa ng inalay na tupa. Ikukwento ulit sa susunod na pangitain ni Juan ang kaparehong problema. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang simbolo mula sa lupa o yung mga hayop sa pangitain ni Daniel. May nakita si Juan na 2 halimaw na binigyan ng kapangyarihan ng dragon. Ang isa sa mga ito ay kumakatawan sa militar na kapangyarihan ng isang bansa na gumagamit ng karahasan para manakop. Yung isa pang halimaw ay tumutukoy sa sistema ng propaganda na pang-ekonomiya. Dinadakila ang kapangyarihan nito at tinuturing na banal. Pipilitin ng mga halimaw na ito ang mga bansa na magpasakop sa kanila at magpalagay ng tatak ng halimaw, 666 sa kanilang mga noo at kamay. Isa itong notorious na simbolo at hindi mo makikita ang kahulugan nito sa pagbabasa ng mga balita. Gumagawa si Juan dito ng malinaw na pagkukumpara sa lumang tipan. Una sa lahat, ang tatak na ito ay kumukontra sa Shema. Ang paglalagay ng tatak sa noo at kamay ay malinaw na tumutukoy sa Shema, ang sinaunang panalangin na tanda ng katapatan ng mga Hudyo sa Diyos na mababasa sa aklat ng Deuteronomio. Inilalagay din ang panalangin na ito sa noo at kamay bilang tanda ng pagtatalaga ng lahat ng laman ng pag-iisip at kilos sa nag-iisa at tunay na Diyos. Pero ngayon, pinipilit ng mga rebelding bansa na magpasakop sila at puwersahin ang lahat na magdesisyon kung sino ang susundin. Tapos binanggit ang numero ng halimaw na palaisipan sa mga mambabasa sa nakalipas na ilang libong taon.
Pero hindi ito mahirap intindihin para kay Juan. Marunong siya ng Hebrew at Greek, at ang mga letra na Hebrew ay mga numero din. Kung babaybayin ang mga salitang Greek na Nero Caesar at ang salitang halimaw sa Hebrew, ang bawat isa ay katumbas ng 666. Hindi naman sinabi ni Juan na si Nero lang ang tinutukoy ng pangitain na ito. Si Nero ay pinakamalapit na halimbawa ng sinaunang paglalarawan na inilatag ni Daniel. Kahit anong bansa ay nagiging kagaya ng halimaw kapag itinataas nila ang kanilang kapangyarihan at matatag na ekonomiya bilang Diyos-Diyosan at pinipilit ang mga tao na magpasakop sa kanila. Kaya ang Babylonia ang halimaw sa panahon ni Daniel. Pero sinundan yon ng Persia, ng Greece at ngayon ang Roma sa panahon ni Juan. At ganito din ang mangyayari sa mga susunod na bansang kagaya nito ang paraan ng pamamahala. Ang lumalaban sa mababangis na bansang ito at sa dragon ay isa pang hari. Ito ay ang inalay na tupa. Kasama niya ang kanyang mga sundalo na nag-alay ng kanilang buhay para sumunod sa kanya. Mula sa bagong Jerusalem, naririnig ang kanilang awit ng tagumpay sa mga bansa. Tinawag ito ni Juan na walang hanggang magandang balita. At tinatawag nila ang lahat na magsisi, sumamba sa Diyos at lumabas sa Babylonia na malapit ng mawasak. Bilang na ang mga araw nito. Pagkatapos, nakita ni Juan ang pangitain ng huling paghukom. Inilarawan ito sa dalawang pag-aani. Ang isa ay magandang ani ng palay, habang parating ang haring si Jesus para kunin ang mga tapat sa kanya. Ang isa ay pag-aani ng mga ubas para gawing alak. Simbolo ng kalasingan ng tao sa kasamaan. Dadalhin sila sa pisaan ng ubas at tatapak-tapakan. Ngayon, sa tapat ng mga babala at pangitaing ito, inilalatag ni Juan sa harap ng 7 simbahan ang dapat nilang piliin. Lalabanan ba nila ang pang-aakit ng Babylonia at susunod sa tupa? O susundin nila ang halimaw at sasama sa pagbagsak nito? Ngayong malinaw na ang pagpipilian, uulitin ni Juan ang panghuling grupo ng 7 hatol ng Diyos na mangyayari sa pagbuhos ng 7 mangkok. Alam natin mula sa scroll ng tupa at sa mga tanda at pangitain na maraming bansa ang magsisisi. Pero kahit ulitin pa ang mga salot mula sa Exodo habang binubuhos ang laman ng mga mangkok, maraming tao pa rin ang ayaw magsisi. Nilalabanan at isinusumpa nila ang Diyos gaya ng ginawa ni Pharaoh. Aabot ang lahat sa pang-anim na mangkok. Pagsasamahin ng dragon at ng halimaw ang mga bansa para labanan ang bayan ng Diyos sa isang lugar na tinatawag na Armageddon. Tinutukoy nito ang kapatagan sa Hilagang Israel kung saan nangyari ang maraming labanan sa pagitan ng Israel at mga bansang gustong sumakop sa kanya. Akala ng ilang tao na ang pang-anim na mangkok ay tungkol sa aktwal na digmaan sa hinaharap. Iniisip ng iba na isa itong talinghaga tungkol sa huling paghahatol ng Diyos sa kasamaan. Kahit alin dito, malinaw na kumuha si Juan ng mga paglalarawan sa aklat ni Ezekiel tungkol sa pakikipaglaban ng Diyos sa Gog. Ang Gog ang simbolo ni Ezekiel sa mga rebeldeng bansa na nagsama-sama para harapin ang paghahatol ng Diyos. At iyon nga ang mangyayari sa ika-7 mangkok. Ito ang pang-4 at huling pagtalakay sa araw ng Panginoon, kapag talagang natalo na ang kasamaan ng mga bansa. Ngayon, inihayag na ni Juan ang buong mensahe ng scroll na binuksan ng tupa. Babalik siya ngayon para palawakin ang 3 pangunahing tema na tinukoy niya kanina. Ang pagbagsak ng Babylonia, ang huling digmaan para talunin ang kasamaan, at ang pagdating ng bagong Jerusalem. Sinasaliksik ng bawat isa sa mga ito ang pagdating ng kaharian ng Diyos sa magkakaibang anggulo. Una, ang pagbagsak ng Babylonia. Ipinakita ng isang anghel kay Juan ang isang magandang babae na nakabihis na gaya ng isang reyna, pero lasing siya sa dugo ng mga martir at ng lahat ng inosenteng tao. Nakasakay siya sa halimaw na dragon na binanggit sa mga tanda at pangitain. Simbolo ito ng mga rebeldeng bansa. Tinatawag siyang Babylonia, ang bayarang babae.
Ang mga detalye sa mga simbolo sa pangitain na ito ay malinaw na malinaw sa mga unang mambabasa ni Juan. Nilalarawan na parang tao ang kapangyarihan ng militar at ekonomiya ng imperyo ng Roma. Pero hindi lang yan. Sa pangitain na ito, pinaghalo ni Juan ang mga salita at larawan mula sa bawat talata ng Lumang Tipan tungkol sa sinaunang Babylonia, Tiro at Edom. Ipinapakita ni Juan ang Roma bilang pinakabagong mukha ng mga taong nagrerebelde sa Diyos gaya ng sa Lumang Tipan. Nagsama-sama sila at bumuo ng mga bansang sinasamba na parang Diyos ang kanilang matatag na ekonomiya at militar na kapangyarihan. Hindi lang ito nangyayari sa nakaraan o sa hinaharap. Larawan ito ng kalagayan ng tao sa buong kasaysayan. Darating at lilipas ang mga Babylonia hanggang sa araw ng pagbalik ni Jesus para palitan ang Babylonia ng kanyang kaharian. Pero paano darating ang kaharian ni Jesus? Hanggang sa ngayon, ang araw ng Panginoon ay tinuturing na araw ng apoy, lindol o pag-aani. Ngayon, nilalarawan ito na parang huling digmaan at 2 beses itong binanggit. Ang resulta nito ay katarungan para sa mga martir. Ibabalik tayo ni Juan sa pang-anim na mangkok, sa pagsasama-sama ng mga bansa para labanan ng Diyos. Tapos biglang nagpakita si Jesus. Siya ang dakilang bayani. Siya ang salita ng Diyos na nakasakay sa puting kabayo at handa siyang tapusin ang kasamaan ng mundo. Pero pansinin ninyo, duguan na siya bago pa magsimula ang labanan at iyon ay dahil sa sarili niyang dugo. Ang sandata lang niya ay ang tabak mula sa kanyang bibig. Isa itong paglalarawan mula sa Isayas. Sinasabi ni Juan na hindi pagdanak ng dugo ang Armageddon. Sa halip, ang parehong Jesus na nagbuhos ng sariling dugo para sa kanyang mga kaaway ay darating para ihayag ang katarungan. Hahatulan niya ang mga ayaw magsisi at mga nakibahagi sa pagsira sa mabuting mundo na ginawa ng Diyos. Ang ginawa nilang paninira sa mundo ng Diyos ang kaparehong kapalaran na itatakda ng Diyos sa kanila. Pagkatapos nito, nakita ni Juan sa isang pangitain ang mga tagasunod ni Jesus na pinatay ng Babylonia. Muli silang binuhay at naghari silang kasama ng Mesiyas sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito, makita iyong dragon na nag-uudyok sa mga tao para magrebelde sa Diyos. Tinipon niya ang mga bansa sa mundo para magkaisa at magrebelde laban sa kaharian ng Diyos. Pero sa harap ng trono ng katarungan ng Diyos, tatanggapin nilang lahat ang bunga ng walang hanggang pagkatalo. Kaya wawasakin ang mga puwersa ng espiritual na kasamaan at lahat ng tumatanggi sa kaharian ng Diyos. Ibibigay sa kanila ang gusto nila, ang mabuhay na sarili ang sinusunod at para sa kanilang sarili lang. Kaya walang hanggang ikukulong ang dragon at Babylonia at lahat ng naniniwala sa kanila. Hindi na nila masisira ang bagong nilikha ng Diyos. Marami ang debate tungkol sa koneksyon ng 1,000 taon sa 2 digmaan na ito. Iniisip ng ilan na tumutukoy ito sa literal na pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ang pagbabalik ni Jesus kasunod ng 1,000 taong paghahari sa mundo na tinatawag na millennium, kasunod ng huling paghatol ng Diyos. Iniisip ng iba na ang 1,000 taon ay simbolo ng tagumpay ni Jesus at ng mga martir laban sa espiritual na kasamaan sa ngayon. At ang 2 digmaan ay nagpapakita sa pagbabalik ni Jesus sa hinaharap mula sa 2 magkakaibang pananaw. Kahit alin dito ang pipiliin mo, malinaw ang pangunahing punto. Sa pagbabalik ni Jesus bilang hari, haharapin niya ang kasamaan at bibigyan niya ng katarungan ang mga naging tapat sa kanya. Nagtapos ang libro sa huling pangitain, ang kasal sa pagitan ng langit at lupa. Ipinakita ng isang anghel kay Juan ang napakagandang babaeng ikakasal na sumisimbolo sa bagong nilikha. Dumating siya para walang hanggan na makasama ang Diyos at ang bayan niya ayon sa kasunduan. Inihayag ng Diyos na dumating siya para mamuhay na kasama ng mga tao magpakailanman at gagawin niyang bago ang lahat ng bagay. Ang pangitain ni Juan dito ay pinagsama-samang mga pangako mula sa Lumang Tipan. Ang lugar na ito ay ang bagong langit at lupa, isang nilikha na nakabalik
at pinagaling mula sa sakit at kasamaan sa kasaysayan ng tao. Ito rin ang bagong hardin ng Eden, ang paraiso ng buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Pero hindi ito simpleng pagbabalik sa hardin. Isa itong hakbang papunta sa bagong Jerusalem, isang dakilang lungsod kung saan ang mga kultura at lahat ng pagkakaiba-iba ng mga tao ay nagtutulungan para sa kapayapaan at pagkakaisa sa harap ng Diyos. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, walang templo sa bagong nilikha dahil ang presensya ng Diyos at ng tupa na dating nasa templo ay nararanasan na sa bawat sulok ng bagong mundo. At naroon ang isang bagong sangkatauhan na tinutupad ang layunin para sa kanila na binanggit sa unang pahina ng Biblia. Ang mamunaw bilang kinatawan ng Diyos at maging katuwang ng Diyos sa pagdadala sa lahat ng nilikha sa isang bago at hindi pa nararating na teritoryo. Dito natatapos ang Apokalipsis ni Juan at ang kamanghamanghang kwento ng buong Biblia. Hindi isinulat ni Juan ang aklat na ito bilang sikretong palaisipan na mahirap intindihin tungkol sa oras at panahon ng pagbabalik ni Jesus. Isa itong pangitain at simbolo na nagbibigay ng pag-asa at hamon sa pitong samahan ng mga Kristiyano noong unang panahon at sa bawat henerasyon ng mga Kristiyano mula noon. Ipinahayag nito ang balangkas ng kasaysayan at pangako ng Diyos. At kahit anong kaharian ng tao ay pwedeng maging Babilonya na dapat labanan sa tulong ng kapangyarihan ng inalay na tupa. Pero may pangako. Si Jesus na nagmahal at namatay para sa mundong ito ay hindi basta palalagpasin ang Babilonya. Babalik siya, balang araw, para tapusin ang kasamaan sa magandang mundong nilikha niya at gagawing bago ang lahat. Isa itong pangako na magpapatibay sa katapatan sa bawat henerasyon ng bayan ng Diyos hanggang sa bumalik ang hari. Yan ang mensahe ng Aklat ng Pahayag.